Good morning po, Yusek. Good morning. Okay lang po ma-expand yung year-on-year comparison sa underemployment po. Thank you. Yung underemployment for the month of May, you're talking for the month of May? Yeah, from the month of May, year-on-year. Okay. Thank you, sir. Yeah, yung ating underemployment, yung numbers muna. Okay. Yung ating underemployment, year-on-year, as mentioned, may pagbaba tayo na mga 564,000. Yung ating May number ay mga 6.04 million underemployed. Ito ay 12.2%. Kumpara naman nung May 2025 na nasa 6.6 million, ang rate niya naman noon ay nasa 13.1%. First, kung saan nagkaroon tayo ng decreases, nagkaroon tayo ng decreases sa underemployment dito sa mga sektor ng wholesale and retail trade, repair motor vehicles and motorcycles, may bawas na 240,000. Pangalawa, yung agriculture and forestry, may bawas na 154,000. Pangatlo, ang domestic other service activities, may bawas na 131,000 at construction, may bawas na 130,000. Ito yung apat na sektor kung saan nagkaroon ng pagbaba sa kanilang numero ng underemployed. Dito naman sa visible. Ang ating visible underemployment ang talagang nagkaroon ng pagbaba. Ito ay bumaba ng mga 664,000 year-on-year. At alam natin na yung visible underemployment, ito ay yung mga underemployed persons na nagtatrabaho ng less than 40 hours per week. Kaya makikita natin na yung average natin na hours work per week ay tumaas nitong May 2026 at 41.1 hours, average hours work per week, kumpara naman noong May previous year, May 2025, na nasa 39.8 hours per week. Mas marami ang nagtrabaho ng more than 40 hours per week nitong May 2026. Ang estimated number natin dito ay mga nasa 34.36 million, kumpara naman noong Mayo kung saan ang numero ay nasa 32.45 million. So, may mga sectors kung saan bumaba yung underemployed. Ito yung apat kanina na mention ko. Plus, bumaba yung ating visible underemployed, yung mga employed persons na nagtatrabaho less than 40 hours per week.